dahil naniniwala kami na yung innovation sa produkto at sa proseso at sa loob ng kumpanya ay napaka-importante nito. Kailangan ang isang taong entrepreneur para sa akin, laging on the go at laging handang matuto. Ano yung pwede nilang parang kahit at least 5 steps na pwede nilang umpisahan? Kailangan ba nila na mag-hire agad ng graphic artist, ng AutoCAD? Siyempre dapat number 1, magre-research ka muna. So kung anong mga kailangan mong gawin, o ano pa ang kakulangan mo, o kailangan mag-umpisa ka ng punan yung mga kakulangan mo. And then, pagkatapos mo mag-research, action, ika nga, you have to act. Marami kasi mga tao, puro talk puro salita, kailangan kong gawin ganito, kailangan kong ganyan, kailangan ako lumabas ng ganito. Pero sa totoo lang, pagdating sa action na doon sila nakukulangan. So, dalawa yun, kung meron kang research o meron kang plano, kailangan kang gumawa. And then, maaring nagre-require ito ng medyo mahabang paggawa, lalo na pag nagsisimula ka. May kwento ko lang na nung nagsimula kami, halos 2 oras o 3 oras lang din ang tulog namin, o tulog ko. Kaya nung mga panahon na yan, medyo mahirap talaga. Pero lumalabas na worth it naman kasi nga, natutunan din namin yung maraming aspeto ng trabaho namin. And then after mong gumawa, ayun, maaari ka mag-start ka ng magbenta, maaari ka na may pag-usap sa mga potensyal na kliyente, at i-open mo yung sarili mo sa criticism. Kasi bibigyan ka nila ng magandang insights. Medyo masakit yon. Medyo minsan sasabihin nila sa'yo ng masakit na pananalita, lalo na yung mga kliyente na hindi mo na-please, may mga ganun talaga. Pero yun naman ang magbibigay sa'yo ng lakas ng loob sa susunod at mapipino mo yung susunod na trabaho ninyo o yung mga proseso mo. Yun ang importante sa lahat. Sir, yun dun sa sinabi mong criticism, na like yung sinabi ng ibang kliyente na medyo masakit, hindi kaya maka-apekto yun para sa mga magiging susunod mong kliyente? Kailangan ka na kaagad gumawa ng mabilis na aksyon. Countermeasure ka agad. So, maaaring ibaton nila sa'yo yung masakit na feedback nga na yun. Pero kung nagkaroon ka na ng mabilis na countermeasure, I'm sure maiunawaan din yun ng next client mo. Kaya masasave mo yung succeeding clients mo pa. Pero kung hindi ka nakikinig sa criticism, sigurado lahat ng kliyente mo, hindi mo magagawa ng countermeasure kaagad-agad. Yun nga, mauubos yung kliyente mo, lalo na yung mga potential mo pang kliyente. Kaya ang tinutukoy natin dito, accept mo yung mga criticism, if it's good or bad, doesn't matter, basta i-accept mo sila. Yung good, ipagpatuloy mo, yung bad, i-improve mo. And then, yung improvement, dapat mabilis. Dapat action agad, ika nga. Hindi mo pwedeng patagalin yun. Kasi habang tumatagal yun, dumadami yung negative or yung criticism sa'yo. So, dapat mabilis kang gumawa ng countermeasure and implement mo kaagad. So, sir, saan namin pwedeng mahanap si Jecams? Okay. Meron kaming website, www.jecams.com.ph, at meron din kaming showroom sa Makati. At ngayon ay naghahanap din kami showroom sa Global City at sa Pampanga. So, sa tingin ko dito sa Luzon, Metro Manila area, madali kaming makita. Pero kapag gusto mo kaagad kaming makausap, pwede kang mag-search sa Google. Pwede mo search Jecams, o kung hindi mo naman maalala, office furniture o office table, kaagad-agad naman na lumalabas si Jecams. Once again, the man behind Jecams, Sir Micas, thank you very much po. So pagdating sa office furnitures, alam niyo na, Jecams. I'm Jade, your host. I'm Micas Selmurin of Jecams, proud to be Entrep Pinoy.